Pagdating nila ng opisina ay ganun na lang ang panghahaba ng leeg ng mga employee nang makita nilang kasama ni Limbert ang famous na modelo. Siyempre, yung mga hindi lang nakakaalam na siya ang asawa ng kanilang company CEO. Sunod-sunod lang ang tango ni Limbert sa mga empleyado na nakakasalubong ay panay ang pagbati sa kanya sa kangiti. Hindi niya binitawan ang kamay ni Talia kahit pa ilang beses yung binabawi ng kanyang asawa mula sa kanya. Hayaan mong maging palaisipan sa kanila kung anong relasyon na meron tayo. Kung ako lang masusunod, sasabihin ko na sa kanila na asawa kita. Paninita ni Limbert kay Talia nang magawa na nilang pumasok sa office niya. Sige, gawin mo yon nang wala na akong karir na babalikan. Bakit naman? Nasa contract mo ba na bilang model ay bawal kang mag-asawa? Napaiwas na ng tingin si Talia sa asawa. Halos ang lahat ng contract niya ay may ganong contract pero depende pa rin naman yon sa kanila. Noong una nga ay bawal silang makipagrelasyon. Ngunit dahil famous siya, lahat ng pagiging pasaway na maaring gawin ay nagawa na niya. Hindi na lang niya isinaalang-alang yung isyu ng pag-aasawa. Kung tutuusin ay tinatapos na lang niya ang kanyang contract sa iba. Wala na siyang planong mag-renew doon. Gagawin niya yon hanggang sa maubos sila. Tapos magiging part-time model na lang siya. Kaya ang lakas din ng loob ni Talia na magpakasal ng civil lang at may limitasyon ng makakaalam noon. Sa tingin niya, bago maubos ang kanyang contract ay nagawa na niyang makipagbati sa ina na oras na mangyari ay malaya na sila ni Limbert na makakapagpakasal sa church. Hindi naman, naikasal nga ako sa'yo, hindi ba? Tumagal ang titig ni Limbert kay Talia. Ibang nararamdaman niya sa sinasabi nito sa kanya. Parang merong mali. Yun naman pala. Bago pa matapos ni Limbert ang kanyang sasabihin ay pumasok ng secretary at sinabi na ilang minuto na lang ay may meeting silang kailangang puntahan. Nakahinga doon ng maluwag si Talia dahil paniguradong mapapaamin siya. Saglit lang ang meeting namin. Kung may kailangan ka, i-text mo lang ako. Anong gusto mong kainin? Ipapadala ko dito. Baling ni Limbert sa asawa matapos na marinig ang sinabi ng secretary. Inihanda ng kanyang mga dadalhin paalis. Busog pa ako. Lalabas na lang ako kapag nakaramdam ako ng gutom. Hindi ka lalabas. Ite-text mo ko. Ako nang bahalang mag-order ng pagkain mo. Baka kuyugin ka na magpapapicture. Pagak na natawa si Talia sa pag-aalala ni Limbert sa kanya. Na makuyog ng marahil ay fans niyang mga employee. Oo na, sige na, alis na. Taboy niya sa kanya. Na hindi pa rin napapalis ang mga ngiti sa kanyang labi. Mabilis na lumapit si Limbert sa kanya at humalik. Pagkatapos noon ay pamansya na siyang humakbang patungo ng pintuan. Sinundan siya ng mga mata ni Talia hanggang sa tuluyan ng muling sumara ang dahon ng pintuan. Nanatili siya ng ilang minuto kung saan siya nakaupo sa sofa kanina. Ilang sandali pa'y tumayo na siya at tinungo ang working table ng asawa. Napangiti siya na makitang ilang kuhang larawan nila na nasa may desk nito. Sweet na magkayakap. Nasagi niya ang mouse at tumambad ang background ng computer nito na larawan din nilang mag-asawa. Palagi niya siguro akong namimiss kapag nandito siya, kaya tadtad ng picture namin dalawang table niya. Napawi ang matingkad ng ngiti ni Talia na may mahagip na lumang larawan na nasa bandang sulok ng table ni Limbert. Bata pang asawa niya sa larawang yon na medyo kupas na, ngunit malinaw pa rin ang mukha ng ina nitong nakangiti habang yakap siya. Ang ina nitong minsang pinagtangkaan ang kanilang buhay ng mga kapatid niya. Hindi ni Talia makakalimutan ang tagpong yon ng makitang mukha ng ina ni Limbert na si Eleanor ay parang bumalik. Parang ibinalik sa kanya ang trauma ng araw na yon kahit pa sinabi niya kay Limbert na napatawad niya ng ina nito. Magalit kaya sa akin kapag inopen kong tungkol sa kanya. Mahihinang tanong ni Talia na nananatili ang tingin sa larawang yon. Siguro naman ay hindi. Ang tagal na ng panahon na noon. Sobrang tagal na dahil tumanda na rin sila. Hindi nila napag-usapan ni Limbert ang tungkol sa ina. Ni ang tungkol nga sa kidnapping noong mga bata pa sila ay hindi niya nabanggit kay Limbert. Ayaw niya madagdagan ng bigat na dinadala nito. Yung umaasa ito sa support ng daddy nila noon, sobrang bigat na. Ano pa kaya kapag nalaman nitong muntik na silang ipahamak noon ng sariling ina? Hindi na niya siguro kailangang malaman yun.
Para saan pa't babanggitin ko yun sa kanya? Asawa ko na siya ngayon. Baka mamaya maging dahilan pa yon para magkaroon ng lamat ang pagsasama naming dalawa. Hindi na lang siguro. Laking pasalamat ni Talia na hindi na rin yun binanggit ng kanyang mommy kay Limbert nung ipinakilala niyang boyfriend niya ito. Ang palagi lang na sinusumbat ng kanyang ina ay masama ang ina nito sa kanila kung hindi sila pwedeng magmahalang dalawa dahil kailanman hindi niya magagawang tanggapin ang buong pagkatao ni Limbert. Past is past. Mararapat lang di siguro nakalimutan ko ng sandaling yon. Mag-move on na rin ako. Tapos na rin yon. Napabalik si Talia sa sofa nang bumukas ang pintuan at iluwanon isang babaeng nakasuot ng all white. Ngumiti ito sa kanya na magtama ang kanilang mga mata. Sa tingin niya ay nasa same lang din ng age nila ang babae. Hi, bisita ka rin ba ni Mr. Mondragon ngayon? Una nitong bati sa kanya sa super friendly pa rin na mga ngiti sa kanya. Tumango lang si Talia at ginantihan na rin siya ng ngiti. Oo, nasa meeting pa raw siya ngayon. Hindi ba't ikaw yung famous na international na model na si Talia Salmeda? Pagputol nito sa sasabihin niya na medyo ikinainis ni Talia, ngunit hindi niya na yon dinamdam pa at ipinakita dito. Tama ako hindi ba? Ikaw yon. Masiglap ang boses ng babaeng sahad. Yeah. Medyo isnaberang tugon ni Talia sa babae na biglang umiwas na ng tingin sa kanya. Binalot na sila na nakakabinging katahimikan. Gustuhin man ni Talia na mang-usisa pa at tanungin ito kung ano ang kailangan sa kanyang asawa. Kaya lang nakita niyang nag-scroll na to sa kanyang cellphone na inilabas sa bulsa. Ang ginawa niya, inilabas na lang din niya ang cellphone at nag-scroll sa social media account niya upang libangin ang kanyang sarili. Kagaya ng babaeng sa malayo niyang tabi. Nasa magkabilang dulo sila ng sofa. Kung kaya naman malabong makita nitong ginagawa niya at malabo niya ring mabasa kung ano ang kasalukuyang tinitipan nito sa hawak niyang cellphone. Nakikita niya lang sa gilid ng kanyang mga mata na ito ang pinagkakabalahan doon ng babae. Teka lang po, wala pa siya dito, nasa meeting pa. Sagot nito sa cellphone na dahilan upang mapalingon na dito si Talia. Hindi ko po alam kung anong oras siya babalik, pero sasabihin ko pong lahat ng bilin yung sabihin ko. Naging kuryoso ng mga mata ni Talia. Hindi niya ma-imagine kung anong kailangan ng babaeng ito sa asawa. Alangan namang tanungin niya kung bakit naroon ang babae. Baka ma-offend niya. Magkalat pa ito ng gossip about her at kay Limbert na hindi naman imposibleng mangyari. Lalo pat nahantad na doon na siya na mismo sa office ng asawa niya. Kinukuha kang model ng company nila? Walang ano-ano tanong nito sa kanya na hindi napaghandaan ni Talia. Ang akala pa nga niya noong una ay hindi siyang kinakausap nito. Kung hindi niya pa nakitang nakalingon sa kanya ang babae, ay akalain niyang ibang tao ang kausap nito sa kabilang linya. Umayos na ng upo si Talia. Ngumiti pa siya. Ha? Mahinang tumawang babae na nagpasimulang manuot na sa kalamnan ni Talia ang pagkainis. Palagi na lang kasi siya nitong pinuputol matapos na tanungin. Yung tipong parang nagtanong lang ito para asarin siya. Hindi naman ito pinapatapos ang magiging sagot niya. Parang kinakaya-kaya lang siya. Siyempre naman no, ano naman ang gagawin mo sa office niya kung hindi ka in-invite ni Mr. Mondragon about business? Sagot na rin ito sa kanyang tanong. Pasensya ka na kung matanong ako ha. Curious lang talaga ako sa pagkatao mo. Gusto nang matawa ni Talia. May sira ba ang tuktok ng babaeng to na magtatanong tapos kapag sasagot siya, puputulin. Isa pa, paano siya gagawing model ng company ni Limbert? Construction company ang kumpanya ng asawa niya. Naglolokohan na lang ba sila ng babaeng to? Para lang masabi na nag-uusap silang dalawa? Ang liit naman ng utak niya kung ganun. Saka, wag nga siyang yabangan nito. Kung ihahambing ang babae sa kanya, alikabok lang niya ito sa paa. Hindi kailangan ng female model ng Mondragon Group. Construction company sila at hindi naman clothing line. Medyo marahan ang pagkakasabi ni Talia, ngunit mararamdaman sa kanyang boses ang pagkasarkasmo sa mga sinabi. Baka lang nakakalimutan mo kung kaya naman pinapaalala ko lang. Pagbubuhatin mo ba ako ng semento o bakal? Medyo nilakipan niya pa yon ng mahinang tawa dahil hindi niya na ma-imagine na may buhat siyang sako ng semento. Ilang segundong natigilan ng babae na napatitig na sa mukha ni Talia na nakaharap na noon sa kanya. Alam niyang may pagkamaldita ang unika iha ng mga Salmeda ayon sa bali-balita at
Kita naman yon sa pilantik ng mga mata ng babae. Ngunit hindi niya inaasahan na may bibigyan siya nito kaagad ng sample. Kung hindi about business kaya naroon ito, ano kayang posibleng dahilan? May namamagitan sa kanilang dalawa ni Mr. Mondragon? Imposible naman yon. I'm just kidding. Huwag mong pakaseryosohin. Walang humor na tao ni Talia na hindi man lang umabot sa mata. Sinamantala yun ni Talia na biglang tumayo. Hindi siya sanay makipagplastikan, lalo na sa hindi niya kilala. Yung mga co-model niya ngang nalalaman niyang may sinasabi sa kanyang likuran ay ini-X niya. Ang babaeng ito pa kaya na para sa kanya ay walang bilang. Sinakpat na ang sling bag niyang dala. Siya na lang ang mag-a-adjust sa sitwasyon. Baka kapag hindi siya umalis, ano pang masabi niya sa babae na kahit yun lang ang ginawa sa kanya ay mainit na kaagad ang kanyang dugo. Baka mamaya madulas pa siyang asawa siya ni Limbert Mondragon. Pinapakulo pang dugo niya ng babae sa pamamagitan ng paraan ng pagtingin nito sa kanya na akala mo naman ay kinaganda niya. Pango naman ang ilong. Hindi naman intensyon ni Talia na manlait ng itsura. Pero yun talaga ang unang napansin niya. Parang walang buto. I'm sorry Miss Almeda kung na-offend kita at okay lang. Lahat naman tayo nagkakamali. Siya naman ang pumutol sa sasabihin nito. Anong akala nito sa kanya? Hindi siya marunong mamutol ng litanya? Magaling din siya doon at tsak na mas masakit pa ang ibabalik niya. Siya nga pala, gusto ko lang iklaro na hindi ako nandito for business purposes. May ibang dahilan kung bakit ako ngayon nandito sa loob ng office ni Mr. Mondragon. Gusto mo pa bang sabihin ko sa'yo kung anong dahilan kung yon, miss? Bago pa masagot yun ng babae, ay bumukas na ang pintuan at pumasok na doon si Limbert na nasa asawa na kaagad ang tingin. Malapad na ngumiti naman si Talia nang makita niyang pumasok to. Sa pagkakataong iyon ay tumayo na rin ang babae upang makita ni Limbert na naroon siya. Hindi rin ito inaasahan ang biglang pagpunta niya doon kaya kailangan niyang bumati. Aksyon ng babae na sa loob ni Talia ay sobrang paepal. Wala naman siyang selos na nararamdaman para sa babae. Para sa kanya, yung mga ganong itsura, hindi niya dapat na pagselosan kasi wala lang. Sa ganda niyang yun, isang kabastusan at kahibangan lang kung ipagpapalit siya ni Limbert. Tatawanan niya talaga to. Siguro kung kapwa niya maganda, baka matrigger pa siya. Ngunit yung ganong itsura, bali wala lang ang lahat ng yon. Magandang araw po Mr. Mondragon. Magalang nitong bati na bahagyang yumukod pa na akala mo'y sinong banal at hindi binarabara ang pakikipag-usap sa kanya. Gusto pa siyang gawing modelo ng semento, bakal, buhangin at graba. May bisita ka, sa labas na lang muna ako. Segunda ni Talia na akmang lalabas ng pintuan ng harangin ni Limbert. Wala ring plano si Talia na makinig sa kung anong business ng babae sa asawa kahit na curious siya sa dahilan ng pagpunta doon ng babae. Kailangan niyang irespeto ang privacy sa trabaho ng kanyang asawa. Mamaya na lang niya aalamin ang tungkol doon kapag nakauwi na sila. Sa tingin niya magandang topic nila yung mag-asawa bago matulog. No, hindi mo kailangan lumabas. Sandali lang naman kaming mag-uusap. Dito ka na lang sa loob. Nais pa sanang tutulan yun ni Talia, ngunit agad na siyang nahila ng asawa pabalik ng sofa. Naramdaman niyang paninitig ng babae sa kamay ni Limbert na nakahawak sa kanyang braso. Kung maloko lang siya, baka niyakap pa niyang braso niya sa bewang ni Limbert. Kaso, bakit niya gagawin yun? Sayang lang ang effort niya kasi hindi naman yun worth it kung gagawin niya. Baka makasama lang pareho sa imahe nila. Paano pala kung may kakilalang babaeng media at nabanggit yun? Ang mga yun pa naman kahit walang basehan, todong paskil ng balita para may masabi lang at pag-usapan. Hindi niya ilalagay sa kapahamakan ang kanilang pangalan ni Limbert. Matapos noon ay nagtungo ng asawa sa kanyang working table at sinenyasan ng babaeng bisita na lumapit sa kanyang harapan upang kausapin. Parang alipin na kaagad namang tumalimang babae pagkatapos ng ilang segundong lingunin si Talia na muling naupo. Halatang gulong-gulo ang isipan ng babae kung bakit ang trato sa kanya ng CEO. Lihim na ipinagdiriwang ni Talia yun dahil ganun na pakiramdam niya ay nakaganti na siya sa pagiging bastos nito sa pakikipag-usap sa kanya kanina lang. Anong kailangan mo, Janice? Hindi ba dapat ay tumatawag ka na muna dito bago pumunta? Anong nangyari sa mga protocol na malinaw nating napag-usapan?
Nasa rules na hindi ka pwedeng basta nalang pupunta sa office ng kumpanya. Lingid sa kaalaman ni Talia ay si Janice ang caregiver ng ina ni Limbert na kanyang inihire upang makasama ng ina habang nasa facility pa ito noon. Ilang beses na nakatanggap ng tawag si Limbert doon na nagsasabing clear ng kanyang ina at pwede nang mamuhay ng normal sa normal na mundo. Ngunit ayaw niyang maniwala na po pwede na yon. Para kay Limbert, once na naging baliw ang isang tao, gumaling man ito ay may chance pa rin na paulit-ulit bumalik yon kahit na gumaling. Kung baga, nagre-relapse para sa kanyang mental disorder ng isang tao. Ayaw na niyang may masaktan pang kanyang ina. Alam niyan tungkol sa pagiging third party nito sa pamilya ng mga Salmeda. May mga malabong alaala siya ng kanyang kabataan kung saan itinatawag niyang daddy, ang ama ng kanyang asawa. At hanggang sa mga sandaling iyon ay dala niya ang trauma ng kahapon nilang iyon. He felt indebted, pero hindi yun ang dahilan niya kung bakit pinili niyang maging asawang anak nilang babae dahil totoo ang pagmamahal niya sa asawa. Ang mami niyo, sino bang dapat na masunod? Ako o siya? Taas na ng boses ni Limbert sa kausap na babae, dala ng pagkainis niya. Ayaw niyang bigla na lang itong susulpot. Gusto niyang napaghahandaan niya ang pagpunta nito sa opisina. Kagaya na lamang ng araw na yon, kasama niyang asawa. Wala namang problema kung may sasabihin. Pwedeng padaanin sa text. High-tech na. Pwede kang mag-send ng message sa sekretary ko kung hindi ka makatawag. Ang dali lang, hindi ba? Ilang buwan na rin na makalabas ang ina niya ng facility. Ilang maid ang kanyang kinuha upang makasama ng ina sa isang apartment na hindi naman maliit at hindi malaki para sa kanya. Si Janice lang talaga ang nakaklose ng kanyang ina na madalas na utusan na puntahan siya kapag may kailangan kahit pa pwedeng padaanin yon sa tawag o messages. Minsan naintindihan niya pero madalas na hindi dahil nag-aaksaya lang ito ng oras na saglit lang naman napupunta. Ilang beses na rin ang ina niyang si Eleanor na hiniling na makasama siya sa isang bubong pero paulit-ulit na tumatanggi si Limbert. Ayaw niya kahit na ina niya pa ito. Mas mabuti pa sa kanya na dalaw-dalawin na lang niya ang kanyang ina sa isang lugar kaysa makapiling niya. Wala naman tong magandang nagawa sa kanya. Isinilang lang siya. Pasensya na po kayo, Mr. Mondragon. Ngunit matigas pong ulo ng inyong ina at pinilit akong puntahan ka. Kailan niyo raw po siya dadalawin? Nagdedemand siya na sana raw po ay magawa mo siyang puntahan. Miss na miss ka na daw po niya. Napasulyap si Limbert kay Talia na sa mga sandaling iyon ay titig na sa kanya. Hindi inaasahan ni Talia na tungkol sa ina pala nitong pinunta doon ng babae na naging malinaw na rin kung sino. Sumulyap na rin dito si Janice dahil naging curious siya kung bakit gano'n na lang ang naging tingin ni Mr. Mondragon sa modelong yun na naroroon. Hindi niya mapigilan na maghinala na may relasyon sa kanilang pagitan. Bagay na imposibleng mangyari dahil alam niya na anak ito ng rason kung bakit naging baliw ang inaalagaan niyang ina ni Limbert. Naisip ni Janice na imposible na ibigin to ni Mr. Mondragon dahil ang turing dito ng kanyang ina ay mortal niyang kaaway kapag napag-uusapan nila ni Eleanor. Yun ang dahilan kung bakit agad na napalis ang kanyang paghihinala sa kung anong relasyon na meron ng dalawa dito. Sige, pakisabi sa kanya na dadaan ako doon mamaya pagkatapos ng trabaho ko. Nang dahil sa paghahanda ng kanilang kasal ni Talia at after ng kanilang kasal ay nakalimutan ni Limbert ang kanyang ina. Nakafocus ang atensyon niya sa kanilang mag-asawa. Kaya sa palagay niya ay marapat lang itong bisitahin. Hindi na niya ipagdadamot yon sa ina. Bibigyan niya lang ito ng ilang minuto tapos ay uuwi na siya sa condo unit nila. Sige po Mr. Mondragon, sasabihin ko po yun sa inyong ina. Napakunot na ng noo si Talia na mag-selfie ang dalawa gamit ang cellphone ng babae sa kanyang harapan bago tutuluyang umalis. Hindi naman sila magkadikit pero para kay Talia ay ang weird. Tumango lang si Limbert nang tumalikod na si Janice matapos itong muling yumukod sa kanya. Sinulyapan niya na si Talia na hindi naman binawi ang tingin kay Limbert na puno ng napakaraming katanungan. Nang mapansin niyang paninitig ng babaeng, tinawag na Janice. Nang asawa'y tinignan na rin niya ito sa mga mata. Mga tingin sapat ang talim upang mapaiwas to ng tingin sa kanya bago tunguhin ang pintuan upang lisanin ang silid.
Nang sumara ang pintuan ay tumayo sa upuan niya si Limbert at tinungo ng sofa kung saan naroon pa rin ang tahimik na nakaupo ang kanyang asawa na nakatitig pa rin ang mga mata. Si Janice yun. Personal na caregiver ni Mommy na kinuha ko upang magbantay at alagaan siya. Yung tungkol naman sa selfie, proof yon na totoong nagpunta dito si Janice at nakausap ako. Kumbaga sa parcel, proof of delivery. Natatarantang explain ni Limbert dahil pakaramdam niya ay kailangan niya magpaliwanag sa asawa ng tungkol sa bagay na yon. Tumawa pa siya dahil nais niyang lumabas na biro yung huling kanyang sinabi about delivery. Ngunit nanatili itong tahimik. Kanina pa ba siya nandito kasama mo? Tikom pa rin ang bibigay, mabilis ang ginawang pag-iling ni Talia. Hindi naman siya nagtatanong though, sinasabi ng mukha niya na kailangan niyang malaman kung sinong babaeng yon. Marami siyang katanungan, lalo na tungkol pala yon sa ina ng kanyang asawa na tanggapin niya man o hindi ay mother-in-law na niya dahil asawa na niya si Limbert. Hindi pa naman siya dito gaano nagtatagal. Yumakap na si Limbert sa kanya, hindi naman na nagsalita pa si Talia na pinili na lang na manahimik. Natapos ang maghapon, sabay silang kumain ng lunch sa loob ng office ni Limbert. Yun ang bunga kala ni Talia na mainip siya ngunit hindi niya alam ay mauubos ang oras niya kakaisip ng tungkol sa ina ni Limbert na hindi niya magawang buksan upang kanilang pag-usapang dalawa. Hindi sa pagiging sensitive niya, pero ayaw niyang mas masirap ang araw. Nasa facility pa rin bang mommy mo? Hindi na nakatiis na tanong ni Talia nang sumapit ang hapon at makitang nag-aayos na lang si Limbert ng kanyang gamit sa table upang makauwi na silang mag-asawa. I mean, sa facility mismo. Hindi naging lingid kay Talia tungkol sa pagkakakulong ng ina ni Limbert sa isang mental hospital na kung tawagin ay facility. Madalas niya ring marinig yon sa bibig mismo ng kanyang mga magulang, lalo na kapag oras na ng bigayan ng allowance ni Limbert kung kaya naman mulat siya sa tunay na kalagayan nito na alam din naman ni Limbert. Nakalabas na siya. Tumango-tango si Talia. Mabuting at mabait ang asawa niya na hindi siya nito pinipilit na tawagin niya itong mommy dahil alam nitong hindi niya yun magagawang mapilit ni hindi rin nila napag-usapan ng kanyang ina. Dadaan lang ako saglit sa kanya mahal. Saan ba siya nakatira? Malayo? Interesadong tanong ni Talia na unti-unting binubuo sa isipan na gusto niyang sumama at makita ang mother-in-law niya. Bata pang itsura nitong nakatatak sa kanyang isipan. Hindi na rin naman niya nakita pa kung anong itsura nito na hindi rin ipinakita ni Limbert. Malamang ay tumanda na rin ang babaeng ito, kagaya ng kanyang mga magulang na nagkakaedad na. May ilang mga puti na ngang buhok ang daddy niya eh. Sama, sasama ka sa akin? Natigilan tanong ni Limbert na hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang asawa. Kung malapit lang naman. Sabay na tayo umuwi ng bahay mamaya. Tumagal ng ilang minutong paninitig ni Limbert sa asawa na nakatingin pa rin sa kanya. Umiling ito kapag daka. Hindi niya mapapayagan na mangyari yun muna. Baka mamaya ay matrigger sa kanilang dalawa. Kailangan na handa sila. Sa susunod na lang mahal, isa pa ay saglit lang naman ako doon. Bakit ayaw mo akong isama? Gusto ko lang naman siyang makita. Hindi ako gagawa ng gulo. Ikaw hindi, pero si Mommy. Ganun na lang ang iling ni Limbert. Hindi ko masasabi. Kamukha mo pa naman ang mommy at daddy mo. Hindi niya nakakalimutan ang mga mukhang yan. Ayaw ko lang na may masaktan sa inyo mahal. Ilang saglit na natameme si Talia. Valid nga naman ang dahilan ng asawa na kung ipipilit pa'y baka maging disaster. Di, sa kotse mo na lang ako. Mahal, sige na, makinig ka sa akin. Mauna ka na umuwi para makapagpahinga ka na. Hindi rin naman ako magtatagal. Sa bandang huli hindi na nakipagmatigasan pa si Talia na mapili si Limbert na sumama sa kanya kung nasaan ang kanyang ina. Sinunod niya ang gusto nitong mauna na siyang umuwi. Sabay nilang nilisan ang opisina ng kanyang asawa. Promise, hindi ako magtatagal. Pangako pa ni Limbert na sinaraduhan ang pintuan ng taxi kung saan lula ng asawa. Sa totoo noon ay masama ang loob ni Talia sa asawa dahil hindi siya nito nagawang pagbigyan kahit pang offer nito ay sa kotse na lang maghihintay. Hindi na lang isanatinig ni Talia yon dahil paniguradong pag-aawayan nila. Alam naman niyang para sa ikakabuti niya rin yon. Pero hindi ba dapat ay ang asawa niya mismo ang maglapit sa kanila?
Wala naman siyang planong makipagmabutihan ng loob sa ina nito na alam niyang may sa demonyo ang ugali. Gusto lang talaga niyang makita. Wala namang masama sa gusto niya. Sa sunod ay sisiguraduhin niyang igigiit niya ito kay Limbert. Call me kapag nasa bahay ka na. Pahabol pa ni Limbert sa bukas na bintana na hindi naman nilingon ni Talia. Samantala, tikom ang bibig ni Janice pagbalik niya ng apartment ni Eleanor. Hindi niya magawang banggitin dito na nasa opisina ng kanyang anak na si Limbert ang unika ihan ng mga Salmeda. Inaalala niya ay baka matrigger ito at magwala na naman, tapos magsisigaw. Noong nakaraan na na-trigger to ay nang may napanood sa TV kung saan lumabas si Renz at Althea para sa isang interview ng mga successful businessman. Kinailangan niya turukan ng pampatulog para kumalma at ang bagay na yun ang ayaw mangyari ni Janice. Sila rin naman ang mahihirapan sa alaga nila. Totoo, nakita mo doon? Bulong ng isang kasama ni Janice nang mabanggit niyang nakita niya doon ang model na anak ng mga Salmeda. Sa office ng anak ng kanilang amo, mahina lang naman ang kanilang usapan tungkol kay Talia. Oo nga, magsisinungaling ba ako kung hindi? Nakausap ko pa nga siya. May pagka-arugante talaga yung babaita. Ano naman ang gagawin niya doon? Hindi ko rin alam, pero alam mo masama ang kutob ko sa paraan ng tinginan nilang dalawa. May kakaiba talaga eh. Pilig pa ng ulo ni Janice na hindi mapalagay kung hindi mailalabas ang laman ng kanyang isipan. Parang may relasyon? Tumawa ng mahinang kausap ni Janice. Kasalukuyang naliligo noon si Eleanor dahil nais nitong magpabango sa balitang parating ang kanyang anak. Gustong gusto niya na pinaghahandaan ng pagbisita sa kanya ni Limbert kahit na madalang. Huy, hinihinay ka dyan sa binibintang mo. Baka naman may kailangan lang yung babae sa anak ni Madam Eleanor. Nasa labas ng banyo ang dalawa at hinihintay ang paglabas ni Eleanor doon. Hawak ni Janice ang susuotin nitong damit. Wala talaga akong ibang maisip. Tinanong ko nga kung about sa modeling ang dahilan ng pagpunta niya doon. Alam mo kung ano sabi sa akin. Pilosopo niya pa ako. Ano raw ang imomodel niya sa kumpanya? Semento, bakal o graba? Ang sama na ugali ng Talia Salmeda na yon, porket maganda. May hinang napahagikik ang kanyang kasama na tawang-tawa sa kanyang daladalang kwento. Di ba ang gaga? Nagtatanong lang naman ako ng maayos, binalasubas niya ng sagot. Ang engot mo nga naman kasi Janice. Construction company nga naman ng Mondragon Group, hindi ba? Paboba-boba ka sa harapan nila? Tawa pa ng kausap niya na halatang inaasar pa siya. Umikot ng mga mata ni Janice na akala mo'y kung sinong entitled na gawin ng bagay na yun habang tsumichismis. Boba na kung boba, hindi nga rin naman talaga niya alam kung ano nga ang kumpanya.